Kakausap naman po natin si Senior Jail Inspector Xavier Solda, ang tagapagsalita ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP. Magandang tanghali po sa inyo. Si Connie Season po ito ng Balitang Hali. Magandang tanghali po, Ma'am Connie. Yes, may tugon na ho ba ang, syempre yung sa tinukoy po na jail guards kaugnay po sa initial investigation report ng CHR. Ano ho ngayon yung status nila? Well, unang-una, Ma'am Connie, no, nasa finalization stage na yung investigation report na ginawa ng BJMP. And actually, isa to sa mga magandang bagay kung bakit nagkakandak ng mga parallel investigation kasi lahat ng anggulo makikita. Yung po mga personnel na initially na-identify, base nga doon sa video, nasa opisina lang po sila ng Office of the Regional Director at hindi po sila nagpa-function ng kagaya ng normal o routine nila na ginagawa. So hindi pa sila on duty like yung sinasabi ngayon normal talaga? Opo. Ilan ho ba yan in total? Ano pong... Ilan ho yung mga tinukoy na pangalan po ng mga jail guards mula ng CHR at base na rin po sa inyong parallel investigation? Yung sinasabi na nga nanakit. Opo, kasalukuyan po, Ma'am Connie, wala pa pong, hindi pa po namin na-receive ang report or may nare-receive kami information about dun sa initial na tala ng CHR. Pero sa Bureau po, ang ginagawa po namin, meron na po kaming natukoy na 4 po doon sa base po doon sa video na napanood po natin. 4 lamang yung sa inyong pong investigasyon. Kasi doon sa binanggit po sa atin kanina ng report ng CHR mula po sa ating kasama si Maki Pulido, marami-rami ho yan sa 4 eh. Okay, kung meron naman pong tala na, no, Ms. Connie, ng CHR, pagdating po sa bilang, welcome naman po yun sa amin. Kasama po natin sa natitingnan yung po mga pangalan ng personnel na ito. Okay. Reaction lamang din po ninyo, sir, kasi may mga nagbanggit din sa CHR na meron daw mga ilan pa na nambugbog pa doon sa mga preso na hindi nakasama doon sa regular na mga naka-duty talaga dyan sa BJMP, no? Kasalukuyan pa po kasi, Ma'am Connie, nasa finalization stage. Yun pong sinasagawa investigation, pero most likely lalabas naman po ito sa final report po ng agency. Okay. Pag-usapan natin, kasi nabanggit nyo na meron din kayong sariling investigasyon, sir, di ba? Meron na ho ba kayong maibibigay sa aming update tungkol po dito dahil naunahan pa kayo ng CHR maglabas po ng mga pangalan? Gayong initially, nung tinanong ko ho kayo, ang sabi ninyo, kilala nyo naman dahil syempre sila ho ay under ninyo. Tama po, Ma'am Connie. Yung naman po kasing identification po ng mga personnel namin, yun po naman ay una pong natukoy na yan kasi nakita naman po sa video. Kanya nga lang po, gusto po naming tapusin muna, matapos po ng maayos po yung investigasyon dahil nga po gusto natin siguruhin na lahat po ng mga detalye at bawat panig ay makukunan po natin ng pahayag. Alright. Sinisita rin po ng CHR ang pagkakalipat nyo sa ilang mga preso ng walang court order. Reaksyon po ninyo dito? Well, Ma'am Connie, ang BJMP naman po, ang iniisip lang naman po namin, yung pong safety at yung pong general population ng agency. So during that incident po, malino naman po, base dun sa initial na pagtatanong po ng ating mga personal sa Makati that time na ito po yung mga nanguna at na nag-instiga ng gulo na yon. And para lang po maiwasan, maapektuhan po yung isinasagawang pagsasaayos dun sa facility, minabuti muna, mapansamantala, mailipat itong mga tao na ito. So, ibig sabihin, sir, ito ay acceptable na, kumbaga, patakaran kapag merong ganitong klase ng mga matitinding riot? Kahit walang court order, po pwede gawin niya ng BJMP? Well, Ma'am Connie, meron naman pong mga sitwasyon na kung saan pwede pong mailipat na pansamantala ang mga inmate at maiali sila sa facility namin. Okay. Isa na nga po yan, yung maalalagay yung pong kaligtasan, noong pong pangkabuuan na populasyon sa aming facility. At ang isa pa nga po dyan, halimbawa po, kung halimbawang between life and death na
kailangan pong malapatan ng kaagad na medical attention. I see, okay. So ito pong sitwasyon ngayon sa Makati City Jail, ano ho bang update natin? Nag-resume na po, Ma'am Connie, yung ating visitation. Tuloy-tuloy po yung ating mga inmates welfare and development programs. Nakaklase na sila. Tuloy po yung kanilang mga livelihood activities. And yung mga bisita naman, nandoon na, pinupuntahan sila. May mga bisita rin naman po tayo, regular din na may mga regular na activity ang local government. Tapos, andyan nga po ang THR, may mga isinasagawa po silang continuing activities doon po sa loob. So, most likely po na ibalik naman na natin yung normalidad sa loob. Alright. Ang hinihiling ko lang ho, sana na marinig po ngayong araw na ito para po malinawan lang din at makampante yung mga kaanak po ng mga preso na nakakausap po ng CHR, sana mabanggit nyo ho mismo na hindi pag-iinitan yung kanilang mga kaanak dahil sa kanilang pagsasalita sa insidenteng ito. Nasa inyo po ngayon ang floor, yung, para ho i-ere po yung side on this. Na-assure po natin yung mga pamilya, lalo na po noong mga inmate na kasama po sa investigasyon, na magiging maayos naman po ang kanilang kalagayan sa loob at hindi sila pag-iinitan. In fact, natutuwa nga po kami dahil marami na pong tumutulong sa amin para mapabilis yung investigasyon, makuha ang lahat ng dapat kuhanan ng panig para sa gayon matukoy talaga natin kung sino yung mga dapat nating maparusahan, kung sino po kung ano po ang mga dapat nating kailangang punan kasi may mga kakulangan din po sa loob, kasama po ito at sa mga pamilya, wag po silang mag-alala. Alright, maraming salamat po sa ibinigay niyo sa aming oras. Muli, Senior Jail Inspector Xavier Solda, ang tagapagsalita ng Bureau of Jail Management and Penology. Maraming salamat po. Maraming salamat din po.